Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Nandito tayo ngayon sa PB House. Ang gagawin natin ngayon ay mag-aabono tayo ngayon ng mais na tanim ng crispa. So, yan po. Samahan niyo po ako sa aking gagawin ngayon. Tara! So, ayan mga kababayan, nandito na tayo ngayon sa PB Farm, sa maisan na tanim dito. So, bago tayo mag-abono mga kababayan, kailangan muna nating kunan ng mga damo. Dahil marami ng mga damo. So, kita nyo naman dito na may mga damo na. So, kailangan natin siyang alisan ng mga damo bago tayo mag-abono. So yan po mga kababayan, yun po ang gagawin natin ngayon. Dahil inutusan tayo na Sir Paul na kailangan na daw tong abunuhan natin. So yan po. Samahan niyo po ako ngayon. Pati din dyan, no? Dito din. Abunuhan din natin to dito mga kababayan. Ayan mga kababayan, mag-abono tayo ngayon ng mais dahil natapos na nating linisan, kinuhanan ng mga damo. So mag-abono na tayo ngayon para tumubo na yung mga tanim na mais dito at saka maging tawag nito, mataba na. So yun po, para soon makakain na tayo ng mais po. So tara, na tayo ng mais, mag-abono. So ayan mga kababayan, tapos na po tayong nag-abono dito. So yan po, yung mga mais na yan na nakikita nyo mga kababayan na inabunuhan na po natin, no? So tapos na po tayong nag-abono dito at doon sa doon sa itaas po, nabunuhan na natin. Ayan mga kababayan, tapos na po tayong nag-abono dito sa mga mais na pananim dito mga kababayan. Dito hanggang dyan sa may itaas. So tawag nito, pag masipsip na yung abono na inabono natin mga kababayan ay tataba na itong mais na tinanim at saka lalaki na. So yun po.
So sooner makakain na tayo ng mais na galing dito sa PB Farm. So yun po mga kababayan, hindi na tayo bibili ng mais doon sa ano, para lang makakain dahil may pananim tayo dito. So yun po mga kababayan, ang sarap naman kumain ng ano, mais. Tsaka ano na din mga kababayan, no? Tawag nito, nilinisan ko muna, kinuhanan ko muna ng mga damo bago ko inabunuhan yung mga mais dito mga kababayan, para ano talaga, yung abono ba, kasi kung marami mga damo mga kababayan na yung damo lang yung mag sip-sip sa abono mga kababayan, kumbaga ang mais at saka damo yung maghahatian ng ng abono. So dapat malinis talaga yung dito pananim natin, para bago tayo mag-abono, para yung abono talaga mga kababayan ay sa mais talaga mapupunta. So yun po ang purpose ng bakit nilinisan natin bago tayo nag-abono mga kababayan. At saka yung mais mga kababayan, 3 buwan lang harvest na natin to. So maghihintay lang tayo ng 3 buwan para maani na natin yung mga pananim dito sa PB Farm. Yan po mga kababayan, may libreng mais na po pag mamunga na ito mga kababayan, dahil marami-rami dito pananim na mais mga kababayan hanggang doon sa itaas. At pala mga kababayan, mag-abono din tayo ngayon ng sitaw para dahil na yung mga sitaw doon mga kababayan, sa may bakod, tawag nito, malaki na, hindi pa naabunuhan. So kailangan talaga niya ng abono para marami yung bunga niya mga kababayan, dahil pag mataba yung sitaw mga kababayan, maka ng abono, makasipsip, bubunga yan ng marami. Tsaka tawag nito, samahan mo na rin ng pagmamahal, para yung pag-abono mo ba, samahan mo ng pagmamahal para talaga mamunga talaga ng marami yung pananim mo mga kababayan. Katulad ng sitaw na tinanim dyan Sir Paul, kumbaga ma-feel ng halaman mga kababayan ba na yung pagtanim sa kanila ba, sinamahan mo ng pagmamahal. So yun po, sana all may pagmamahal. So ayan, mag-aabono na tayo ngayon ng sitaw mga kababayan. So sa pag-abono ko mga kababayan ng mais dito, ganito lang po kadami yung abono na nilagay ko mga kababayan. Hindi masyadong madami, sakto lang na masipsip ng pananim natin na mais mga kababayan. So yan po mga kababayan, tamang-tama lang ganitong karami na abono na ilagay natin bawat puno. Yan, nakikita nyo hindi masyadong malapit dito sa may puno ng mais mga kababayan. Kumbaga may distansya talaga, dahil halimbawa nito mga kababayan, dito mo nilagay yung abono, may tawag nito, may posibilidad na masunog yung pananim natin na mais mga kababayan, dahil yung abono mga kababayan ay mainit. So kailangan talaga mag-abono ka ng tawag nito, na mga halaman o mga pananim mga kababayan ay yung may distansya talaga sa pag-abono, yung hindi masyadong malapit ba, at hindi rin masyadong malayo, yung sakto lang kumbaga. So yun po, tingnan nyo yung tamang-tama lang yung ganitong mga kababayan, distansya niya, para hindi masunog. So yun po mga kababayan, nakikita nyo dito medyo konti lang yung abono, dahil nandito sa ilalim yung abono mga kababayan, natabunan ng tawag nito, lupa. Dito naman sa kabila dito. So yun po. So ayan,
Tapos na po tayong nag-abono dito sa mga sitaw mga kababayan. Dahil kailangan na talaga ito ng abono. Dahil malalaki na. May ano na pala dito. Tawag nito. Bulaklak niya. Namumulaklak na yung sitaw. So saktong-sakto inabunuhan natin. No? Tingnan nyo yung abono. So ayan. Saktong-sakto yung nag-ano na dito, tawag nito. May ano na papunta na to sa bunga niya dahil may ano na bulaklak na niya. Ayan, tapos na tayong nag-abon sa sitaw mga kababayan. At marami-rami itong mga puno ng sitaw dito. Doon sa may manggaw hanggang dito. So marami-rami na rin tayong mapipitas na mga gulay dito mga kababayan sa PB Farm. Dahil may tanim doon sa gilid ng PB House mga kababayan, sa may baba, doon sa may sampayan banda. May mga pananim din doon na ampalaya, pipino, mga kangkong, alakbati, tapos may din sibuyas. So ayan, at may siling haba pa. So libre na tayo ng pang-ulam dito. Yung bibili na lang ni Sir Paul yung na lang mga ingredients katulad ng mga bawang. So yun po. At medyo mainit ang araw ngayon mga kababayan. Grabe yung tirik ng araw mga kababayan. Kaya medyo mainit dito. Kahit maaga pa ang init na. Ang oras nito ay pa lang. Alas 9 pa lang mga kababayan, pero grabe na talaga yung init dito. So yun po, tapos na po tayo nag-abono ng mga mais dyan na pananim, at saka mga sitaw na pananim dito. Tapos na rin tayo nag-abono. So yun po. Hala, may na pala dito. Yung halaman dito may may dito. Ang ganda pa naman ng kulay niya, may yellow. Bumubulaklak na yung halaman dito. Marami-rami din tong natanim natin na mga ganitong kababayan dyan sa may saging hanggang doon sa may mangga din. Bali kumbaga pag ganun lang namin dito lang sa may gilid banda na namin tinanim ni John. At ngayon na may bulaklak na. Pauwi na tayo ng PB House mga kababayan. Tsaka inabunuhan na rin natin yung dito lemon sito dahil may bulaklak na tsaka may bunga na rin. So inabunuhan na rin natin para kasi namumulaklak na, tsaka may bunga na para tuloy-tuloy yung bunga niya ba. So yun po. So tapos na po tayong nag-abono ng mga pananim. Naghihintay lang tayo kina Kuya Peter Paul at saka kay Junjun na bumili ng mga gamit, dahil ngayong araw na itong mga kababayan ay gagawa kami ng kulungan ng manok doon sa may doon banda sa doon sa may PB Farm. Mamili kami doon kung saan pwesto namin ilagay yung yung kulungan. Siguro doon sa may puno ng mangga para hindi masyadong mainitan yung manok mga kababayan. Dahil sabi ni Sir Paul mga kababayan na gagawan daw namin ng kulungan yung mga manok para daw may kulungan na, para may mayos na tirahan yung mga manok dito mga kababayan sa PB House. So yun po, waiting lang tayo sa dalawa dahil katatapos lang natin mag-abono. So tutulong tayo mamaya. So kaming tatlo ang gagawa ng kulungan ng manok para madali lang matapos mga kababayan, dahil malit lang naman na kulungan yung gagawin namin. Yung lang talaba, siyempre manok lang. So yung kasya lang yung mga manok na dito na
ano dito ni Sir Paul, yung mga manok namin dito, dahil konti lang naman tong mga kababayan, para mailagay na sa saktong ano talaga, yung may kulungan na talaga. So yun po, para naman maano yung mga manok natin. So iyan, matagal-tagal pa sila bago makabalik dito sa PB House, dahil bumili pa nga ng medyo malayo-layo rin ang dito, yung hardware. So yan po yung bibilhan ng mga materyales para sa paggawa namin ng kulungan ng manok. So habang naghihintay tayo mga kababayan, ay iano ko naman muna kayo dito sa paligid ng PB House, kung talaga ang mga update dito ba, yung mga halaman dito. So yun po, ayan sobrang talaga ng badyang dito, taba, tsaka maganda yung kulay niya, green. Yan po. So doon banda, yung pinakita ko nung una, doon. So dito, may badyang din dito. Tapos yung mga kawayan na pananim namin dito, buhay. So except lang dito sa isa mga kababayan, namatoy. Namatay yung isa So palitan natin ito mamaya mga kababayan, dahil may pa man doon, natira na kawayan na hindi pa natanim. So sinabihan tayo ni Sir Paul kanina na kailangan to palitan. So palitan natin to mamaya mga kababayan. Ayan, dyan inanuhan ng nylon yung para mahangin mga kababayan, hindi siya tignan nyo, idun din yung dito naglagay, tapos nilagyan ng poste dito, tapos inano pa dyan sa may bakod para talaga matibay. So yan po yung kawayan dito yung panamin.
So ayan mga kababayan, natanim na po natin yung kawayan dito. Yan po. Siya lang po yung mahaba dito. So ititrim lang natin to hanggang dito. Para katulad niya ng mga ganyan tinitrim. So dito din po sa itaas, nagano din tayo. Dahil may patay na puno ng kawayan dito. Pinalitan natin ng bago. Yan po. Ito po yung bagong pinalit natin mga kababayan. Tingnan nyo yung lupa. Bago po yan. Ito po yung yung patay na kawayan na pinalitan natin ng bago. So itatapon na natin yan. Ito na yung bago. So yan po. So ayan mga kababayan, may pintuan na po dito. Nakabit na yung pinto. Yan po. Tsaka yung glass dyan so may bintana, nakabit na din. So pwede na tong magamit na CR na itong mga kababayan. Dahil tapos na pong nakabit ang pinto at saka glass sa bintana. So yun po. Maganda na tingnan yung CR dito. Yan, maganda na. So ayan mga kababayan, dito ko na po tatapusin yung vlog ko. At saka maraming salamat nga pala sa inyong lahat. Sa mga sumusuporta at sa mga susuporta pa. So sana. So hanggang dito na lang po. Bye bye. Ingat kayo dyan. Thank you po.